Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat. Mga kababayan, ugaliing manood ng Serbisyo Balita Live Online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Cap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Mga kababayan, ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, isang maalam at mainit na pagbati sa lahat na patuloy na sumusubaybay sa episode na ito na Lagot Ka, Isang Bumukayadan. Dito lamang sa Serbisyo Balita Live Online, patuloy na sumiserbisyo sa bayan. Ito po ang inyong lingkod, Adan Gabato Jr. Sa programang ito, tuwing araw ng Sabado, ganap na alas 2 hanggang alas 6 ng hapon. Subalit sa oras na ito mga suki, ay amin pong ipinaabot sa inyo na kami po ay patuloy na inyong masusubaybayan ng live na live sa aming mga programa ng aking mga kasama dito sa broadcasting sa pamumuno po ng aming technical director, ang aming editor-in-chief na si RJ Salgado, ganun din ang aming tumatayong news editor na si Miss Lani Baraylo, kung saan ay ating binabati ngayon ang ating mga kasama pa rito na si Neri hindi natin malaman kung mapilito ni Neri, hindi pinaplas, nakakaligtanan. Ito ating kasama sa isa sa mga awitin ng ating paboritong pantay sa awit ng Serbisyo Balita, si Jomar Salandanan. Isang magandang gabi sa lahat ng ating mga kasama dito sa studio. Okay, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ito pong may init at maalam at mga issue na tatalakay ng inyong lingkod sa oras na ito ay inyong pong masusubaybayan ngayon. Samantalang, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:22 na po ng ating gabi. Kaya ako po'y bumabati ng alas 2 ng 22 ng gabi. Ako po ay bumabati sa inyo ng magandang gabi sa lahat. Ang ating tatalakayin ay ito mahal namin taga-subaybay tungkol sa kahapon lamang ang mga dumagsa sa Manila North Cemetery
araw ng Undas 2015 ay umabot po sa 1.9 million. Tinayaka po ng Manila Police District na umabot sa mahigit na 1.9 million ang mga taong nagpunta sa Manila North Cemetery. Ayon kay Police Senior Inspector Melchor Villar, Public Information Office ng MPD, Manila Police Department, alas 3 ng hapon, umabot sa 1.9 million ang bilang ng mga dumalaw sa Manila North Cemetery. Samantala, nasa 22,000 katao naman ang dumagsa sa Manila South Cemetery sa huling pagtaya ng Manila Police District Tactical Operations Center. Ganap na alas 12 ng tanghali. Sinabi ni Piotr Dexterson Aguinaldo ng TTOC na wala namang naiulat na kaguluhan at naging mapayapa sa pangkalahatan ang paggunita sa Undas. Nakumpiska rin ng mga pulis ng mga 88 patalim, 39 na garden tools at siyam na may flammable materials. Talaga namang makikita natin, no, mahal na aming mga taga-subaybay, kung saan kahapon nga lang, araw ng Undas, ang inyong pong lingkod ay nandiyan po sa lugar ng Taguig Cemetery, sa public cemetery kung saan nag-monitor din po tayo. At una po nating napansin dyan ng mga nakaantabay po dyan ay ang rescue team ng Bureau of Fire Protection at ang ating mga kapulisan ng Taguig dyan sa loob na sementeryo ng public Taguig Cemetery, kung saan talaga namang makikita mo na talagang protektado ang ating mga kabayan upang mapanatili rito ang kapayapaan. Kaya naman sa pangunguna ng ating mga police assistants ay napanatili ang peace and order sa lahat ng mga sangay ng sementeryo na kung saan ay talaga namang dagsa at marami tayong mga kapulisan dyan. Kaya naman tayo ay nagpapasalamat sa ating bagong PNP chief na si Ricardo Marquez ng PNP chief dyan po sa PNP Camp Crami. Gayon din sa Chief of Police ng Taguig Police Station sa pangunguna po ni Police Senior Superintendent Arthur Felix Asis na siyang Chief of Police ng Taguig Police Station. Kaya naman kanina rin napansin natin ang lugar ng Tambak kung saan ngayong araw ng All Saints Day, November 2, ay napansin pa rin natin na dagsa pa rin ang mga nagpupunta at dumadalaw sa sementeryo diyan sa may Tambak Cemetery, kung saan ay nandiyan pa rin ang ating mga kapulisan at nakaantabay upang mapanatili at maproteksyonan ang kasiguruhan ng ating mga mamamayan. Maraming salamat sa ating mga kapulisan sa kanilang mga ginagampanang tungkulin na talaga namang puspusan ang kanilang ginagawang pag-obserba sa anumang magaganap o sakali man ay nakaantabay dito ang ating mga kapulisan. Mabuhay po ang lahat ng ating PNP at sa ating mga hepe ng pulisya ay ating pong ipinaabot ang ating pasasalamat sa mga ginawa nilang partisipasyon sa araw na ito ng Undas hanggang November 2 All Saints Day. Ating pong binubuksan kamakailan lamang nung nakarang ating programa kung saan ay ating pong tinalakay ang tungkol dito sa UP Los Baños, kung saan ay ipinapanawagan natin sa mga management ng UP Los Baños na kung saan ay kumari ay ibalik na lang po ninyo yung pong mga ibinayad na tuition fee sa first semester ng mga estudyante na kung saan ito ay mga valedictorian at saka salutatorian at mga honoraryang estudyante na kung saan ayon sa ipinasang batas na sa Senado sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano ay kinakailangan masunod at i-implementa ng batas na ito tungkol sa mga scholarship ng mga estudyanteng nakatanggap bilang mga valedictorian, salutatorian at honorary student. Kaya dapat po ating ipinapanawagan dyan sa UP Los Baños ay kayo po mag-isip-isip na po kayo at dapat po bigyan nyo na ng panahon kung anong araw at tamang date ang pagbibigay at pagsusoli upang maibalik ang mga ibinayad at tuition fee sa first semester nito mga estudyante na salutatorian at valedictorian na pumapasok po dyan ngayon at dyan po nag-enroll sa inyong paaralan dyan
sa UP Los Baños. Amin pong ipinapaabot sa inyo ay baka po ito ay makaabot pa sa tanggapan ng DepEd kung saan ay mabigyan po kayo dyan ng panawagan din at kayo po ay maipatawag sa tanggapan ng Department of Education. Kaya po ipinapanawagan natin muli at ating inuulit dyan sa UP Los Baños. Kung maaari lang daw po sa ating mga namamahala dyan sa UP Los Baños ay ibalik nyo na po ang mga tuition na ibinayad ng mga estudyante ng mga valedictorian at salutatorian kung saan ay automatiko na ito ay scholarship kahit saan mang universidad pumasok. Kaya kung ang ito man ay nagbayad sa inyo ng tuition fee ng first semester ay maaari na lang po sanang pakibalik na lang po muli sa mga estudyante upang may magamit din naman ito na pangangailangan nila sa kanilang mga gamit pang-eskwela sa kanilang mga kasuotan. May report tayo mga mahal namin mga taga-subaybay mula sa labas ng ating impilan kung saan ay ating tatanggapin kung ano man ang iulat ng ating kasama dyan sa labas ng impilan. Okay. Ito po at maya-maya lang ay papasok po ang isang balita. Spot. Standby. Okay, Standby. okay, kasamang Gaspar, pasok. Okay, yan po ating narinig ang ating kasamang si Gaspar Latam kung saan siya po ang may programa ng manibela ng masa at siya po ay napakasipag at talaga naman pong hindi tumitigil at yan po ay nagmomonitor pa rin na mga kaganapang mga nagpupunta sa mga cemetery. Kung kaya ayan, ating pong napagalaman at nadinig natin kung paano ang inulat kay Gaspar Latam tungkol sa mga partisipasyon ng ating kapulisan dyan sa CPO Parañaque. Okay, maraming salamat sa iyo kasamang Gaspar. Kung saan man ay patuloy mo ang iyong mga paghahanap ng mga pamambalita upang maipasok dito sa ating episode nito ng Lagot Ka, Isumbong Mo Kayadan. Okay, ating mga tatalakay ngayon, mahal namin mga taga-subaybay, ay ang tungkol dito sa pagkakaupo ng ating Pangulo ng 6 na taong pamamahala sa ating bansa. Sa pamantayan ng slogan Daang Matuwid, sinasabi ng ilan sa ating mga kababayang Pinoy ay maganda naman umano ang takbo ng ating bansa. Haba, ay kayo po tatanungin ko, mga mahal naming taga-subaybay, kayo na rin ang makakasagot kung maganda nga ba ang takbo ng ating bansa. Tama naman yun dahil kahit magdanas ng mapapait na karanasan ang ilang mga kababayan natin sa kapabayaan ng mga tagapamahala ng barko sa impapawid pandagat kung saan ay marami ang nangamatay sa mga nalubog na barko. Kaya naman, maging sa ngayon, pati ang ating mga OFW, kung saan ay lingid sa ating kalaman, subalit nakakaabot ito at nakakarating sa inyong lingkod ng Lagot Ka sa Isumbong Mo Kayadan, ang tungkol sa mga inaapi ng mga kababayan nating OFW sa ibang bansa, na kung saan ay swerte-swerte na lang at tsamba-tsamba kung kayo man ay makaligtas sa kamay ng mga taga-ibang bansa na yan, ng mga dayuhan na pagkatapos na maging employer ang ating mga kababayan, ay kung ano na lamang ang gagawin nila na kalupitan. Kaya naman napakaganda raw ng takbo ngayon ng Daang Matuwid. Kaya na mga kasagot, mga mahal naming mga taga-subaybay. Katulad na lang ng paglubog ng mga barko ng sasakyang pandagat. Pangunahin na rito ang mga Coast Guard. Pangunahin na rin ang mga namamahala sa transportasyon. Una rito ang ahensya na may kapamahalan tungkol sa sasakyang pandagat ay ang TOTC. Excuse me. Ang tanong, ang Department of Transportation and Communication sa ilalim ng pamamahala ng Secretary Julabaya, kung ilan
ang eroplano rin ang bumagsak. Kamakailan lamang, ito lamang mga nakalipas na nakaraang taon, ang air transportation sa mga pangyayaring pagbagsak ng eroplanong sinasakyan, lalo na ng dati nating DILG Secretary na si Jesse Robredo, kung saan ito ay hindi inakalang magkakaroon ng isang aksidente sa pagkakabagsak ng eroplano. Pagkawasak ng mga kabayan sa lugar ng Kabisayan, sanhi ng kilabot na bagyong Yolanda. Ang tanong, ito nga ba ay sanhi ng bagyo o ito ay isang sanhi ng isang aparato o laboratorio na ginagamit lamang ng atomic bomb para panggera? Yun lang po ang tinatanong natin. Ang itinatanong natin, ito ba ay talagang sanhi ng bagyo, epekto ng bagyo, o ito ay isang epekto ng isang laboratory atomic bomb na sinusubukan lamang bilang example kung gaano kalakas pag ito ay bumagsak sa isang isla. Sa isang isla kung saan ang natambok yata dito umano ay ang Visayas Island. Kayo na po ang mga kasagot, mga minamahal namin taga-subaybay. Sa pamamahala naman ng DSWD, Department of Social Worker and Development, sa pamamahala ni Secretary Jinky Suliman, natatakbo naman siyang senador sa kasalukuyan, ay malaking katanungan dito ang tungkol sa tulong pinansyal na nanggagaling sa iba't ibang bansa. Alam naman din natin, mga mahal nating taga-subaybay, at kayo rin mismo ang nakakaalam kung saan napunta ang mga anumang donasyon, anumang mga ibinigay na mga pondo na nanggagaling sa ibang bansa upang ito ay tulong sa ating mga kababayang epektado ng bagyong Yolanda, kung saan mukha yatang ito ay hindi na nababalita at mukha yatang hindi dumadaan sa auditing. Kagaya niya, ang dati nating napagalaman kung saan ay nagsimula sa 100,000 ang bigayan sa mga bawat individual na epektado ng Yolanda victim, kung saan ay umabot na lang to ng hanggang 15,000. Nakakainis at nakakayamot at nakakalungkot isipin ang mga nangyayari. Dapat lang sigurong sibakin ang mga tiwaling opisyal ng paaliparan o Philippine Airport hinggil sa laglag bala sa mga OFW. Isipin mo nga naman, mukha yatang bagong gimmick ito ngayon ng mga taga dyan sa, kung yan man nakakonektado nga at yan naging isang empleyado at nakapaloob sa Philippine Airport bilang isang staff o anuman ang kanyang posisyon dyan. Mukha yatang bagong gimmick itong laglag bala na kung saan mukha yatang kaya naglalaglag daw umano ng bala, mukha yatang pinalalakas yata itong tinatawag na bagong gimmick na ballot box. At mukha yatang dadaan na naman sa proseso na bago makalabas ang inyong mga bagahe ay kinakailangan may inspection ito at ibabalot pa sa isang plastic na kung saan ay mukha yatang malaki na naman ang babayaran ng ating mga kababayang OFW. Panibagong gastos. Kaya mukha yatang magandang gimmick ito. Kaya nananawagan tayo dyan sa ating tagapamahala kay DOTC Secretary Junabaya, General Manager ng airport, kung saan hanggat maaga pa lamang ay dapat nang maparusahan ang sinumang nasa likod ng mga gimmick na ito dyan sa laglag bala sa nagaganap dyan sa airport. Ay nako, ayon sa boys ng ating bayan, ay isama ang palpak ng mga opisyal mula sa judiciary hinggil na rin sa mga kasong nabinbin at hindi makatarong ang pagpapataw ng kaso tungkol sa takbo ng politika sa ating bansa. Sa pamamahala ni Secretary Jinky Suliman, kailangan na rin siguro dapat umano ang mga donasyon ay kinakailangan na ma-audit naman kung nasaan talaga napunta, kung ito talaga ay natanggap ng mga Yolanda victim. Okay, yan po ay ating pinapanawagan sa mga kinaukulang opisyal, lalo na sa ating Pangulong Noynoy Aquino, na kung saan ay mukhang pakakang yata ang takbo ng ating bansa. Ay medyo nababakla raw, Mr. President, ang takbo ng pamamahala ng ating bansa. Ito na po ay katanungan ng ating mga kabayan mula sa boses ng ating bayan. Okay, ating oras po natin, mga mahal nating suki, at tayo ay mag-ano lang tayo ng ang oras po natin ay ganap ng alas 9:38 at ating tatalakayin mo naman ngayon, kaya nga dapat siguro
mga minamahal naming mga taga-subaybay, dapat isipin na natin at ating suriin kung sino ang dapat natin muling piliin sa darating na eleksyon, ang mga ipoposisyon natin para mapapwesto sa kanilang posisyon o bilang mga opisyal na mataas mula sa ating leader ng bansa bilang Pangulo at pangalawang Pangulo, sa ating mga senador, mga gobernador at vice-gobernador, mga membro ng Sangguniang Panlalawigan at mga membro ng Sangguniang Panlungsod at Bayan, kung saan dapat na dating suriin at isipin na masyado nang napapariwara at mukha yatang patuloy pa rin ang paghihirap na nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya tayo ang uhusga, bayan ang uhusga, sa May 2016 eleksyon ay dapat na po nating tayo'y maging mapanuri at dapat nating iluklok ang mga taong karapat dapat lamang na walang bahid o in bad faith sa ating lipunan. Kaya po, kayo na po ang uhusga at kayo na rin po ang pipili kung ano naman ang susunod na tatakbuhin ng ating bayan. Okay. At ating susunod na ano natin ngayon tatalakay, mga mahal naming taga-subaybay, ay ang tungkol dito sa mga kahapon nga ang mga nagaganap na tungkol sa babalikan natin ang tungkol sa Undas sa Imo City, Cavite, sa nasasakop ng lungsod ni City Mayor Emmanuel Manny Maliksi at sa pangunguna ng Imo City Police Station sa pamamahala ni Police Superintendent Rodrigo Maranan ay puspusan ng ginagawa nitong Oplan Undas 2015 ng pagbibigay public assistance center ng maglagay ito ng kanilang kubol sa loob ng sementeryo upang magbigay ng proteksyon sa mga dumadalaw na Imosenyo sa kanilang puntod sa lugar ng Barangay Tahimik, Imo City Cemetery. Kasabay nito ay namahagi naman ng flyers ang ilang PNP personnel para sa tip iwas sa krimen. Sa bayan naman ng Silang, Cavite, kung saan bumisita naman ng araw ng Undas sa Himlayang Paraiso si Police Superintendent Robert Tuson ng PNP Station Silang, Cavite. Sa Pandakan, Manila Police Station, sa pamumuno ni Police Superintendent Ed D. Leonardo, ipinakalat ang kanyang mga tauhan ng PNP Station kasama ang mga NGOs o Pulse Multiplier sa araw ng Undas 2015 sa lugar ng Paco Station, PNR Paco, Manila upang mapangalagaan ang peace and order. Okay, meron lang po tayong papasok na report, mga mahal namin taga-subaybay, at atin pong alamin ang report nito na ibibigay sa atin ng isang kasama natin mula sa himpilan mula sa labas ng himpilan. Okay, meron po tayong papasok na report mula sa labas ng himpilan. Okay, ito, pasok, kasamang Gaspar. Yes, sir. Administrasyon Aquino Pulpol, pagpatay sa mga mamamayan, tuloy-tuloy. Dismayado na talaga ang grupo ng mamamayan sa Administrasyon Aquino dahil sa kapabayaan nito na lutasin ang kaso sa pagpatay sa mga kapwa natin mamamayan sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Magugulita na bago po ang Pulpol Aquino ito ay magaganap pa ang Maguindanao Massacre na kung saan halos 40 mamamayan ang nadamay dito. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa nabibigyan ng hustisya. Kaya naman sila ang mga salarin o killer ng mga mamamayan ay wala lang takot na tumba ang mga miyembro ng media. Sa ngayon, umabot na lang 34 mamamayan ang namatay sa mula nang umupo si Pulpol Aquino bilang presidente ng bansa. Ang pinakauling pinatay ay si Jose Bernardo, radio correspondent and a columnist ng public information officer ng Tri Media. Jose Bernardo ay sinumba sa lugar sa Parsi, Quezon City na kung saan nagkahapon lamang naganap. Nakasalukuyang panawagan na rin sa loob sa lahat ng miyembro ng Paranaque Quad Radio Organization na tayo ay pupunta sa lugar ng Quezon City bukas ng gabi para makita sa nasabing pamamatay sa ating kasamahan na si Jose Bernardo.
nadinig po natin na kung saan ang iniulat ng ating kasamang si Gaspar Latam ay ang tungkol dito sa media killing na palala ng palala. Ito nga, meron sa ating tayo nakatanggap, mahal namin taga-subaybay, tayo po ay nakatanggap na sa ating text message na panawagan sa mga kasamang media bukas ng alas 4 ng hapon ganap hanggang alas 5. Dapat nasa Camp Tomas, Karingal, Katuna Village, Quezon City na tayo, magkita-kita, suot ang itim nating mga polo shirt o t-shirt, dala ang kantila, sindihan para magluksa upang kundinahin ang media killing na palala ng palala. Pursigihin natin ang mga kinaukulan, investigador ng Quezon City Police Department, CITU, na may hawak ng kaso at Quezon City Police District Director na tugisin nila ang pumaslang sa mga kapatid, sa ating kapatid na si Jose Bernardo na karumal-dumal na pinatay ng demonyong salarin at kung sino ang nasa likod ng krimen na ito. Inaasahan na ang lahat ng mga mamamahayag at mga kapatid natin sa industriya ng pamamahayag ay dapat umaten at makilahok sa ipinaglalaban nito upang kontinahin ang pagpatay na patuloy sa media killing. Yan po ang panawagan ng ating mga kasama na kanina lamang ay nireport ng ating kasamang si Gaspar Latam. Okay, at ating isusunod na topic, mga mahal naming mga suki. Ito nga, sa loob nga ng 6 na taong pamamahala ni Pangulong Noynoy sa pamantayan ng slogan Daang Matuwid, inasabi tama naman yun dahil kahit nagdanas ng mapapait na karanasan ang ilang mga kabayan natin sa kapayapaan ng mga mapamahala ng ating mga taga-sunod at taga-pamahala ng ating gobyerno kung saan ay mukayatang lalong palala ng palala ang sitwasyon ng ating bansa. Mabuti pa raw nung panahon ng panahon pangaraw ng kung ikukumpara ito, no? Kung panahon pa raw ng martial law, talaga namang ito medyo hindi masyadong ganito ang naging sitwasyon kung saan talagang napapanatili pa nga ang peace and order ng panahon na yun ng may martial law. Kumpara sa ngayon na Daang Matuwid na kung saan naman ay mukha yatang hindi nagaganap at nangyayari ang katarungan ng pagkakasabi at pagkakamatay ng ating mga kababayan na mga nagdanas ng anumang mga aksidente mula sa barko, eroplano at saka sa mga sakuna, sa mga bagyo. Mukha yatang hindi natin nakita ang katarungan upang ito ay mabigyan ng kanilang kaukulang tulong sa kanilang mga pangangailangan. Kaya nakakalungkot. Okay, ating isusunod po mga mahal naming taga-subaybay ang tungkol dito sa itutowing ang mga sasakyan nakaparada sa mga kalye at kalsadahan, pangungunahan ng MMDA at ng SPG-PNP sa pangungunahan ni Police Chief Superintendent General Arnold Gunakaw na siya ngayon ang tumatayong PNP SPG Chief na itutowing na mga sasakyan na nakaka-istorbo dyan sa mga kalye at nakakapagbibigay ng matinding traffic. Ito na siguro ang kasagutan, mga mahal naming mga taga-subaybay, sa matinding traffic sa Metro Manila, maging sa mga lugar ng probinsya, ang pagsasanib pwersa ng MMDA, SPG, PNP, kaugnay nito, masusolusyonan na rin ang mga sasakyang walang sariling garahe. Halimbawa na sa lugar ng Makati City, kung mapapadaan ka sa lugar ng dinadaanan ng mga jeep na sinasakyang ibabaw tulay patungong Tap Avenue, simula sa sasakayan ng ibabaw ng tulay Guadalupe, ganun din sa lugar ng Taguig City kung saan makikita mo ang mga sasakyan, nakaparada to, dyan sa mga kalsada. Kaya naman isa to sa mga nakapagbibigay ng traffic kung saan nagiging sagabal ito sa mga dinadaanan ng ating mga bumibiyaheng jeep na dapat ay makadiretso na kaagad sa kanila pupuntahan. Ganon din sa lugar ng Taguig City kung saan ay marami ang nakaparadang jeep sa ML Quezon patungo ng Lower Bicutan hanggang Bagong Bayan, kung saan kahit sa kalye ng Sukat at Kupang, Muntinlupa, ay makikitang marami sa nasabing lugar ay ginagawang paradahan ng mga sasakyan. Kaya naman tama lang ang direktibang ito ni SPG Chief General Gunakaw ang itowing ang mga nakaambalang sasakyan sa mga kakalsadahan. Nananawagan po kami kay Police Chief Superintendent General Arnold Gunakaw sa maganda nitong panukala hindi sa malaking problema tungkol sa traffic. Sir General,
gunakaw, maging ang mga driver ng jeep na kolorom at walang terminal ay kumari po ay bigyan ninyo po ito ng aksyon nang sa gayon ay hindi makapagsamantala itong mga driver na madalas nagkakating trip. Okay, tayo po hanggang last 5 minutes na lang, ano? Itong tungkol sa ISAT Asian Institute ng Science and Technology dyan sa Regional Office Calabarzon ay ipinarating na po ng inyong lingkod ang mga hinaing at reklamo ng isang guro at mga estudyante tungkol sa hindi maayos na pamamahala ng tumatayong superior ng ISAT na nakilalang si Mr. Brian, na may building sa lugar ng Highway Dasmariñas City, Cavite. Ang taas ng institusyong ito ay 4 na palabag. Ayon sa nagrereklamong guro ay simula first floor hanggang 4th floor ay umaakyat ng pataas itong isang guro na kung saan ay buntis at pregnant ito. At dahil dito sa pagpanhik, panahog at pagbaba ay sa tindi ng paghihirap na inabot nitong buntis na guro ay umapekto sa kanyang pinagbubuntis na sanggol, kung kaya ng mga anak ito ay nagkaroon ng epekto sa sanggol ng siyang sanhi ng pagkamatay ng bata. Okay, meron po tayo tatanggapin pang report mula sa labas ng himpilan. Maya-maya lang po ay ating hintayin at magpapasok po ng report ang isang kasama natin. Gaano naman kaya katotoo ito? Ang mga itinang overpass na ginastos ng pondo para sa bagong overpass ay nagkakalaga ng 14 milyon hanggang 18 milyon, kung saan bukod sa konkretong bakal ay may elevator pa. Ito ang tanong, bakit hanggang ngayon daw ay nakatenga ang mga overpass na ito na proyekto at ginawa ng Department of Public Works and Highways. Kaya yan ay papanawagan natin kay Secretary Singson kung saan sir, kung bakit daw itong ating mga overpass ay hindi pa nag-ooperation hanggang ngayon, samantalang ito ay mga tapos na. Ano raw po ang nagiging problema tungkol dito? Ito bang mga mayor ay hindi pa nakakausap upang bigyan ito ng magandang blessing upang masimulan na? May report tayo, mga mahal namin taga-subaybay mula sa labas na impila. Okay, ating pong pakinggan ang napapasok na report mula sa ating kasama si Edward Flores. Edward, pasok! Pinag-iingat ngayon ni Vision Moreno ang buong kabanyiran sa Peninsula. Ang panawagan ni Moreno ay kasunod sa pagkakaresto ng isang OFW na si Radia na nagsasobrang 30 anyos na 507 Lakwag Dubai Barangay 649 sa Paseco Compound Port Area Manila. Nahuli ang suspect na pangalagang 100,000, 500 na 50 pesos na peking peso bill na umaabot ng 4,000. Nagpaalala na rin ang ating buong kapulisan sa nalastig na kapaswan na siguradong kakalat ang napakaraming pera. Bagamat maraming pulis na nakatabay o nakatabay sa kasada ay pinanawagan na rin ng ating si Mayor Erap Estrada na tubrahin ang ating pag-iingat. Mula rito sa Quezon City, Estan Torres, Subasyong Business of Bayan, dito lang sa Servicio Balita, live online! Okay, ayan po ating natinigan tungkol sa pag-uulat ating kasama si Edward Flores kung saan ito ay nasa Manila at pinag-iingat na po ang ating mga kababayang OFW sa kanilang mga bagay o mga daladalahan, pati kanilang mga bag, mga cellphone. Dapat pag-ingatan upang hindi na mangyari pa na ito ay maging biktima ng laglag-balak. Okay, tayo po ay magpapaalam na at ito po ang inyong lingkod. Kami po ay patuloy na nagseservisyo sa bayan. Dito lamang po sa Serbisyo Balita Live Online. Sa episode na ito ng Lagot Kay Sumumukayadan, kami po ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi at mabuhay po kayong lahat.